example, sa UO1 natin sa classification of unit operations, magsiling adsorption, ang atong na solute, initially ara siya sa liquid or sa gaseous phase. Gatapik siya sa surface, sa guwag lang sa atong na solid nga adsorbent. Now, ang solute, ginatawag na siya natin nga adsorbate. Ang solid naton nga nagakuha sa solute or dara gatapik ang solute, we call that as the adsorbent. Now, in this case, our adsorbate will be acetic acid and our adsorbent is activated carbon. Now, we have two types of adsorption. Ara, manada siya kati, wala, di PowerPoint, wala, di TV. So, i-review nyo na lang sa PowerPoint. We have two types of adsorption. One is physisorption, or meaning physical nga adsorption, and we have chemisorption. Anong difference nila? Well, parehos lang sila nga ara lang sa surface, kaya basta gani adsorption, meaning ara lang na sa surface. Ang ikalain ni chemisorption kay physisorption is that sa surface, may chemical bond mismo nga naka-form. Unlike sa physisorption, nga matapik lang ang solute because of the pores present, or we call it as the adsorption sites. So, kung may mga crack-crack sa aton nga activated carbon, dara gatapik ang aton nga solute. Anong difference nila pagid? Si physisorption, iskan ano nga solute, basta kaigo to siya sa pore, mas maagit siya, matrap siya sa surface. However, si chemisorption, dapat able gid siya nga mag-form chemical bond. So, meaning specific gid siya sa kung ano nga solute ang pwede lang magtapik sa surface. Iti kinanglan chemical bonding. In this case, we'll only be having physisorption. Okay? So, in doing adsorption experiments, specifically what we will be doing now is batch adsorption. So, meaning, isa kasalang sa tanan yung solution. So, hindi pa ihulog yung datan na yung activated carbon. So, pagka dito guys, pawason nyo naman ang inyong solution. Now, in doing adsorption studies or experiments, usually, describe natin ang pag-remove sa adsorbate using the given adsorbent with a isotherm. Adsorption isotherm. So, these are equations. So, para sa kinetics, yung pala for those nga nakapigat una no, sa may kinetics, diba, when we say kinetic model, meaning this is an equation that describes the reaction. Kaya nagsubong wala reaction sa ato, kaya physical lang. So, we use isotherms or equations para later on, if ever gusto ko mag-remove acetic acid using activated carbon, pwede ko na ma-estimate kung pila ang kinaulan ko ng activated carbon para ma-remove a certain amount of acetic acid. So, this is an example of an adsorption isotherm. Pag-i-plug siya natin. Lain-lain lamang class models, no? But for this one, we will only be examining or using one isotherm or one model lang for absorption. So, this is, we call it as the lump wire isotherm. So, again, this is lain na equation depende sa kung sino nga researcher or scientist na nagburado. Pero we have this one. The general form for the lump wire isotherm is Q is equal to QOC all over K plus C. Again, ang problem natin subong, hindi pa natin ma-set ang equation kung pila activated carbon ang pwede natin magamit para ma-remove ang certain amount of acetic acid. Okay, wala pa kita model, wala pa kita equation. So, we will be doing adsorption experiments para ma-establish natin ang equation. So, this is the general form. Q is equal to QOC all over K plus C. Ang definition ni Q, pag we see sa inyong handouts. But if you are to look here sa ating graph, when we say Q, it's the amount of adsorbate. So, meaning amo na ang amount sa acetic acid na nagpilit sa imo per kilogram of your activated carbon or your adsorbent. And our C is ang final concentration after mo na ito inulong ang activated carbon sa acetic acid solution. Now, if you can recall sa inyong kinetics, wala kita ang kinanglan din nato i-define is the constants. A constant here, you have this K and you have Q sub O. Now, sa amo nga form, hindi natin actually good na yan kita mag-define sa K kag Q sub O. So, what do we do para makuha natin si K kag Q sub O? We relinearize the equation. Dinahimo na siya
na sa form sang linear equation which is y is equal to mx plus b. Okay, now, kung paano i-linearize actually depende sa inyong style. Kasi so ang importante lang pa, makuha nyo ang k kag ang q sub o. Now, what could be one way to linearize the equation? If we have that equation, ano yung mo natin? Para maging mo siya y is equal to mx plus b. Q is equal to q ay. Sige, wala ang constant. Kaya para mo na yung ipakita. Okay? So what can we do para ma-linearize ang equation? So this is just algebra. Ano pwede natin i-mo? Pwede natin ma-reciprocal. Pwede. So we'll have 1 over k is equal to ano ako? K plus c divided by c. Again, sa linearized forms ang lang wire actually sa references dapat pag-i-divide ng form. So, depende actually sa pag-manipulate sa equation. Ang importante lang, maka-y is equal to mx plus b ikaw. Sige, so ano matabo? Diri. Again, gusto natin na may y ka diri, mx plus b. Dapat, si y kag si x consist of the black letters only, or the black font. Matabo. Pwede natin mo on. Let me separate this. 1 over q is equal to k. K over q times 1 over times 1 over c plus 1 over q. Ano na lang magiging sila? C over Q over C. C divided by Q times C. So this will be 1 over. So in this case, we now have y is equal to m x plus. So si y, halin niya siya sa actual ninyo nga data. Si x naman, which is 1 over c, halin man niya siya sa actual na data. And if you got the slope of your line, then you can solve for your k over qo. Then if you have the y-intercept, makuha mo man si qo. So muli na mo manikuha sa makuha mo si k. Again, ang goal natin is to find for the values of k and q sub o para mas specific natin ang lang-wire isotherm sa aton ng gitsubo nga condition. Okay? Now, this one, pwede na natin i-obra sa Excel. Ano ang goal dapat? Paano natin mahambal nga nag-fit siya sa linearized equation? Dapat ang regression should be near sa 1. Okay? Sige. So, ang goal, ang makuha yung sumong sa experiments ayos, you can see C. So, ang ibang methods are all through calculations. So what will we do sa ating experiment? So if you can see here, the full rounds go. So what we will do is, ang inyong grupo dapat lumaon sa duha. Okay? Number 1, ang iyak na half sa inyong group, kinanglan mag-prepare sa acetic acid solution natin. So compute ko na nga daan sa inyo kung pila ang kinanglan ng volume sa acetic acid solution. So ang other half sa inyong group mag-prepare sa acetic acid solution. Ang iyak mag-prepare sa sodium hydroxide solution. So isahon ka lang anay. Si acetic acid niya group, pag natimpla nila, ang ilang protocol is to prepare this. So you have to prepare or dilute. So mapapag 2 ml sa tinitimpla yung acetic acid. Iputang nyo sa 100 ml ng volumetric flask. And then, fill to mark. Okay? Shake kadali, tapos ibukbok sa Florence flask. Ang inang na same 100 ml ng volumetric flask, i-rinse nyo lang, ako naman ni next dilution. 5 ml, dilute to 100, and then sa ito sa Florence flask. So, ako nang muon nito. So, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 concentrations. Ang last, wala na dilution yung pinanglan. So, mapaitan na lang kamo 100 ml diretso sa Florence flask. Now, si acetic acid yapo ning ang grupo no. Ang iban nga upod ni acetic acid samtang na dilute ang iban, maway na sila nga daan.
grams of activated carbon. So, dapat basic lang ikaw magsisimula. Okay? So, ang iban, sa pagka-dilute ng acetic acid, away na nadaan ng iba 2 grams of activated carbon atong may kapito. Okay? Kaya ang ini-activated carbon, ang muni atong ihulog sa aton nga Lorentz flask. So, aton nga allowance, 2 plus minus 0.1, meaning you can measure activated carbon from 1.9 grams pakadto sa 2.1 grams. Ang balance, okay na to. Take note lang ang kada way ninyo, dapat i-record with siya kung bilang exact amount. Kasi, dumdumon nyo din yung per kilogram of your adsorbent. CP. Once, acetic acid lang nga, nakita siya pag-grupo ha. Once nyo na-weigh na niya, kapag na-dilute na to, ang 2 grams to, pwede na ibukbo sa Lorentz flask, tabunan sa caramel, and then shake for 20 minutes. Okay? 20 minutes nga. Pwede man makahuway, no? Makahuway ang shake. Doon na, people ba ang si Hans para shake for 20 minutes. So, with intermittent nga shaking or stirring. And then, after 20 minutes, you have to be careful because kinetics di siya. So, we are dealing with time. Dapat, tulungan yung bubukbo sa yung mga activated carbon sa anong. So, dumali sila timer then 20 minutes. After 20 minutes, i-filter natin. So, may ikaduha pa mga Lorentz flask. Dara nyo ibukbo ang na-filter na nga solution mo. Okay? Now, so stop adding sa acetic acid sa adsorption. We go sa itong nagtimpla sa sodium hydroxide. Pagka-timpla sa sodium hydroxide, of course, we have to standardize our sodium hydroxide solution. So, in the standardization, this will be your steps. So, you have to weigh 0.6 to 0.7 grams of BHP. So, basta dali lang sa range 3 times, okay? Pila ang tubig na kinanglan para unawon si BHP? Pag-gusto lang kamo as long as matunaw si BHP, okay? Wala na matter ang tubig, basta ang weight ang nagamit ninyo. And then, you repeat that for 3 trials, and then calculate the normality or the exact normality of your sodium hydroxide sa kada trial na sodium average. Amon aday lang gamiton for the calculations diri sa acetic acid. So, nga akin ang lang natong standardize sodium hydroxide kay para mabalaan ang concentration ni acetic acid amon niya nga aton nga gamiton. So, after na ito nga nahulong na sa activated carbon, na-filter na, patitrate na kamo. So, imagine you have 6 solutions times 3 trials. So, that will be the total number of titration that you will be doing. That's why you have 2 setups, okay? So, you have to be quick in doing titration. So, yung sa aga, kaninahitay, na-hotdog din sila kataba mag-titrate. So, kung hotdog, kailangan pa trials, 6 times 3, 18, no? Kung gusto ka mo lang mag-over-titrate, ka mo kung ilang na bukol na yun. So, this is ang final concentration pa on you, but also, the initial concentration at kung 0.5 normal, i-double check na siya kung 0.5 din man. So, dapat, ang mabilin to after the dilution, i-titrate na pa na siya natin 3 times man, para mabalaan natin ang initial, ang exact na initial acetic acid concentration. And then, after that, calculations na yan, that's sa data table, yung mga pinaplan nyo nga, i-measure, okay? So, dapat, tanan, maka-titrate kita ng subong hama, overload itong subong sa titration. Para magsagad ka mo. Over-titrate, hindi ako na may suyo po. Hindi ko na pwede ang doctor yung sa lang. Be careful sa delicate specifically sa final pala, as much as possible, hindi kasi pag-over-titrate. Kaya last time, if I can recall, ang iba over-titrate, pag nila isang Q, negative, at direct sa C, pag ito, negative ang ilang ang mga value. So, automatic wow, na siya sa data. So, kasi hindi na ma-perfect ang inyong mga graph o yung mga line. So, may mga over-titrate. Acetic lang po. Ha? Acetic lang po. Depende sa mga ba? Pinakain niya. Even actually,